times of crisis. So, mayroon itong points na gusto ko po sa ngayong gabi. Dito po sa, basta doon sa how to remain or how to keep moving beyond or in the midst of crisis. Po yung ating PowerPoint sa or po ano susunod na natin. Baka na yung okay? So, okay? Number 1 yun. Okay, yung number 1 naman, remain in the vine to serve God. Okay? Request ko lang ha. And then, number 2, remain in obedience with the Word of God. Okay. Number 3, remain to become fruitful and productive. And then, ito yung number 4, number 5, remain in the love of God. Sabi sa John chapter 15, verse 7 and 10. Verse 7. 15, 7 and 10. Ano siya? Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin niyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. I think verse 9 yun. Verse 9 to 10. Okay. Kung paano iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. So ito yung number 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Okay? So, point number 4 ito. Remain in the love of God. So, ito yung paano tayo manatili beyond the world crisis. So, ibig sabihin, paano tayo manatili sa gitna ng crisis sa buhay natin. So, napaka-importante natin manatili sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Kasi sabi nga ng verse ito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Ang isa pala sa paraan na makita ng Diyos na tinutupad natin ang kanyang utos, yung tayo ay natili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Gaano halaga yung pag-ibig? Di ba? Alam natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Malinaw yung sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, yung pag-ibig ng Diyos na tinatawag nating reckless love of God, ibinigay niya sa atin ang hindi nagmamaliw, hindi nagbabago na pag-ibig ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo kaibig-ibig, pero tayo ay patuloy na iniibig, patuloy na minamahal ng ating Panginoon. So, beyond imagination yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Beyond imagination. Dahil walang katulad talaga na gaano ba tayo kamahal ng Diyos na sa kabila ng lahat, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ibinuhis niya ang kanyang sariling buhay para magtubos at para tayo ay maligtas. Sabi ko nga, kung si Rizal namatay para sa bayan sa bansang Pilipinas, para sa bansang Pilipinas lang, pero si Kristo namatay para sa buong sangkatauhan. Amen? Mas matindi yung ginawa ni Christ kasi hindi lang Pilipinas kundi buong sangkatauhan. All humankind in this planet Earth is the reason why Jesus was nailed on the cross of Calvary. Because of His great love and reckless love for you and me. In order for us to have eternal life. So kailangan tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Suklian natin ang pag-ibig ng Diyos
na ipinakita niya sa akin. Alam mo, ganyan ma'am, pag ang isang tao na paghaba, mag-asawa, pag wala ng pag-ibig ang mag-asawa, talagang napaka-tamlay na yung relationship, wala nang gana, wala nang parang ibang tao na lang sa mga tahanan, wala na. Nanggalamig na, sobrang malamig, matamlay. So wala na, anytime pwede silang maghiwalay, anytime pwede silang maggalit-galitan at hindi na magpansinan because the love was not in them anymore. Ito yung epekto ng walang pag-ibig. Pag ang isang pamilya, pag once pinutol ng magulang pag-ibig sa anak, at pinutol ng magulang ang anak ang pag-ibig sa magulang, ano mangyari ho? I-abandon po ng magulang ang kanyang anak. I-abandon din po ng anak ang kanyang magulang. Kasi wala nang connection. There is no connection na naiwan doon because the love was not there anymore. Kaya that's why, alam mo pala, dito natin makita kapag isang Krisyano pala ay lumalay sa Diyos, ibig sabihin wala na siya pagmamahal sa Diyos. Diba? Wala siya pagmamahal. Kasi, lalala na siya eh. Kasi, one of the signs that you are really love God, you love that person because he is your parents, he is your brother, sister. He is your son or children. You will remain in love. Amen? Pag hindi ka na manatili sa pag-ibig ng Diyos, wala na, you are prone to backsliding. You are prone to backslide. Wala ka nang gana magpunta sa simbahan, wala ka nang gana makinig ng Word of God, wala ka nang gana. So, nagkatin yung verse na yun. Ay, anong itinuro ng Panginoon doon sa verse na yun? John 15, sa sanay po, sanay. Kaya kung paano iniibig ako ng Ama, because God the Father loved the Son, at gayon din naman, iniibig ko kayo. Dito, makita natin yung protocol ng true love, that the genuine love of the Father was given to the Son. And the Son, Jesus Christ, also, in return, giving His love for us. Diba? For you to be saved and to have eternal life. Kaya, gayon din ang iniibig ko kayo. Kaya sabi ni Christ, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. It is mandatory. It is imperative command. This command is not optional. Lord, pwede bang hindi kami manatili sa iyo? Walang ano dyan. That is imperative command that we should remain in the love of God. Because if we are out the love of God, the connection was being cut off. Wala nang connection eh. Wala nang pakialaman. Diba? Ano pakialaman pa natin? Iwanan ka na. Yaman ka na. Ganun lang yun. Ang magsuta, ang mag-girlfriend, boyfriend, pag wala nang pag-ibig, break na. So, no more connection, no more contact, wala nang usap-usap yan. Dahil wala nang pag-ibig. Amen. That's how powerful love is. Kaya tingnan natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili, Lord, parang tanong ka, Lord, mahal ba talaga kita? Lord, how much I love you? Dapat meron tayong reflection, asking question, Lord, do I really love you? Itanong natin sa puso natin, mayroon ka pa ba ang pag-ibig na naiwan sa puso mo para sa Diyos? Alam mo yung mga tao na walang naiwang pag-ibig, naglalamig na sila, walang kalagay yung gandang buhay sa Diyos. They are very far from God. Pero yung mga tao may tunay na pag-ibig sa Diyos, no amount of sacrifice, no amount of effort
ang kanilang ibinigay para sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Di ba? Di ba ang sa physical love, no? Sa human love, sa fatherly love ng isang magulang. Talagang ito doon niya, kahit ikakamatay niya, gagawin niya para maligtas ang anak. Di ba? Gaya, vice versa. Pagmahal ng anak ang magulang, gagawin niya lahat. Maligtas lang, matulungan lang, papahaba lang ang buhay ng kanyang magulang. Sa mga nagmamahalan, gagawin niya lahat para ipakita ang totoong pag-ibig niya sa kanyang minamahal. That's how love is. Kaya ang love, sabi ng 1 Corinthians 13, love is kind, love is patient, love is generous. So, ang daming definition ng love. Okay, that's why, number 4, reasons why we should remain in love. Or why should we remain in God in times of crisis, in times of difficulty. Kasi, alam mo, napakadali lang kasi magsabi mahal kita, Lord eh. Katunayan, maraming kasi umiyak pa pag sila nag-pray kay Lord. Meron silang kasamang iyak, which hindi naman masama umiyak sa Diyos kasi may emotion tayo. Pero, where is your cry? Where is your tears? When you say, Lord, I love you. But, konting problema lang, ina-abandon mo na ang Panginoon. Amen. You can easily abandoning God in your life because one thing that you don't achieve and you don't get, tapos magtatakbo kay Lord, ang pagbalingan mo si Lord. Wala tayong karapatan bunto na natin ng galit at tasisi ang Panginoon sa lahat ng nangyari. Amen? Kasi wala naman tayo, di ba? Meron ka bang pagmalaki? Meron ba tayong pagmalaki sa Diyos? Nothing. Or nothing. Ikaw nga ang dapat malaki ang utang ng loob natin sa Diyos. Walang utang na loob si Lord sa tao. Amen? Amen? Walang utang na loob si Lord sa atin. Kasi wala naman tayong ginawa para sa Kanya. Di naman tayo lumutang sa mundo dahil sa iyo. Si Lord, tayo ang may malaking panlagutan, may malaking utang sa loob sa Diyos because, Lord, salamat, nilikha mo ako at nabuhay ako, nakita ko ang mundo. Salamat, may pamilya ako, may magulang ako. Salamat, may mga kapatiran, nakilala kita, Panginoon. You have everything to thank the Lord because of what He has done in your life. Amen. So, kung malalim natin yung pagtingin, we have nothing to blame God. Kaya kung mayroon mga hindi na naabot, hindi nakuha, yung mga gusto natin, yung mga desire natin, alam mo, you have nothing to say against God. Wala kang sabi, Lord, thank you lang. Kaya nga ang totoong Kristyano, nagpupuhay sa Diyos hindi lang sa panahon ng kasaganaan, hindi lang sa panahon ng kasayahan, but even in the basic crisis, they are still worshiping God, they're serving God, and they remain their love in God. Alam mo natin ang Panginoon. Okay? Okay. So, number 5, balitan pala yan. Number 5, remain in the command of God. Ang verse natin dyan is 15. Okay. Yung pa rin yun dyan. Remain, di ba? If you love me, you will keep my command. So God's command us is to win soul and win disciple. Kaya hindi tayo tumitigil sa vision natin of winning soul and winning disciple. Because this is a command of God. Kaya doon sa verse na 10 na yun, sinasabi doon mapatunayan natin kung mahal natin ang Panginoon if we keep His command. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos,
ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Wow! The evidence that we really obey God's command is that we remain in His command and we remain in His love. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng Diyos ng aking Ama. Why Jesus obeying the command of the Father? What is the reason behind of God's being faithfulness to the command of His Father? The reason why? Because Jesus loves so much. And Jesus is obedient to the command of His Father. Kaya nga sabi ng Bible, kung anong ginagawa ng Panginoon, yun ang ginagawa. Yun ang dapat gagawin natin. Amen? Tutuparin natin ang mga sinasabi ng Panginoon, pinapakita ng Diyos yung kanyang maging model. Sabi niya, paggaya ng ating pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Hindi kasi natin pagawa yung utos ng Diyos kung hindi tayo manatili sa kanyang pag-ibig. At hindi natin magagawa ang pag-ibig ng Diyos kung hindi tayo manatili sa kanyang mga utos. Wow. Amen? Kaya yung ano mga utos ng Diyos? Of course, malinaw. Go and multiply, go and make a disciple, and teach them to observe Matthew 28, 19, 20, and make them my disciple. Kung ang mga, sabi ko nga, ngayon, sa panahon ito yung mga panahon na lulubli natin ang ating sipag pagdating sa gawain ng Diyos. Kasi, alam natin na yung sign of the end time ay nagaganap na po ngayon. So, sabihin, malapit na ang pagdating ng Panginoon. So, ito na yung panahon na ituloy natin ang ating pagkilos, pag-wisyo ng disciple kasi kawawa ang mga tao na pagdating ng Panginoon, hindi sila ligtas. Amen? Amen? Kaya kung meron pa tayong mga kamag-anak, kaibigan, magulang, kapatid, i-share mo na ho sa kanila. Huwag mo nang palampasin mo kasi baka mag-rapture na ho. Darating na sa Panginoon, hindi ligtas ang magulang mo, hindi ligtas ang kapatid mo, hindi ligtas ang mga anak mo, kamag-anak. Share to them. Puntahan mo na sila. Sabihan mga sila na mahal ng Panginoon at iyayin niyo sila na maglingkod sa Diyos. Kasi pag naglingkod tayo sa Diyos, tayo yung sinasamahan at pinapaguran ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Lalo na sa panahon ng COVID-19. Okay. So, diyan ko tapusin yung part na yan. Yung number 5, remain in the command. So, ang sabi nga ng Panginoon, tayo, if you love me, you will keep my command. Okay. At punta tayo doon sa, gusto kong basahin yung mga pangako ng Diyos doon sa mga tumutupad. Bakit sinabi ng Panginoon na sa Job 36:11, paki-plus nga, Job 36:11, ano ba ang mga benefits ng pagtupad at pagpanatili sa pag-ibig ng Diyos o sa pag-ibig sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok? Kung sila ay makinig at maglingkod sa Kanya o sa Diyos, kung sila ay makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugulin ang kanilang mga karawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ito yung pangako ng Diyos doon sa mga sumusunod, sa mga nanatili. Sabi mo sa tabi mo, para to sa iyo kapatid. Sabi mo, para to sa iyo. Because you really, God, this is what will happen. This is what God is going to do in your life. If they obey and serve Him, they will shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Okay, grabe no? Doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 1. Gusto ko ipakita, ano ba yun ba? Kasi ano mo, pag ipakita, ano bang benefits? Ano bang pakinabang? Pag maglingkod ka sa Diyos, pag mag-serve ka sa Kanya, pag mag-commit ka sa Kanya, ano mayroon? Akala ng marami, pagod
lang. Ay, inisip na, wala natin makuha yan, bro. Alam mo, sa verse 1 ng Deuteronomy chapter 28, masama sa English word. Hindi yan, Deuteronomy 28 po yan. Now, it shall come to pass, mangyayari ngayon, sabi ni Lord, na ngayon, mangyayari, if you diligently obey the voice of the Lord. Certain obey the voice of the Lord diligently with your God, to observe carefully all His commandments. Yung taimtim na paglilingkod, yung totoong paglilingkod sa Diyos, totoong pagmamahal, totoong pagsunod, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Grabe itong pangako ito eh. Alam mo, panghawakan mo itong pangako ito ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ito, sa tingin mo ikaw yan, ikaw yung diligently obey the voice of the Lord. Ikaw yung observe carefully, ikaw yung nag-observe carefully sa lahat ng command. At ikaw yung sumusunod sa utos ng Diyos. Verse 2. All these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Kami, alam mo, i-claim mo yung mga Lord, I claim this promise. Sabi doon sa verse 1, God will set you on high. Sabi naman dito, pangalawa, and all these blessings shall come upon you. Mayroong blessing si Lord na kalaan sa iyo, guys. Hindi pa lang dumating. Amen? Amen? Hindi pa dumating ang matinding blessing, ang matinding promosyon ng Diyos sa iyo dahil pinahinog pa tayo. Pinahinog ka pa ng Panginoon. Nire-ready pa ni Lord ang puso mo. Kaya kailangan makita natin yung diligently, yung seriousness, yung genuine obedience in serving the Lord. Na makitaan tayo ng Panginoon na kahit hindi, alam mo, kahit hindi tayo binibless, di ba? Sino pang mga Bible sa mga tao sa Bible na heroes of faith na hindi umatras? Alam mo, sila si Moses, sila si Abraham, sila si Noah, diba? Sila si Joseph, sila si Ruth, sila si Esther. Ang daming yung mga 12 disciples ni Christ. God tested their faith and they never stopped and they never quit in serving God. Ang sabi ng Panginoon, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Verse 3. Sabi ng verse 3, blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the country. I-bless na niya, Lord, all the blessing. Sabi mo, all the blessing. All the blessings, all the promotion, ibibigay ni Lord sa atin. Ang tanong niya, ready ka ba? So kapag nakita ng Diyos yung ating faithfulness, sabi ko nga sa inyo ako na, hindi na ako maggamit ng ibang testimony, ako na mismo mag-testimony kung totoo ba ang Diyos sa credit card ko. Yung testimony ko parang sa reklaman gastos na Ilang niyo ako. Kasi testimony ko sa inyo kung ano ako dati, ano ang buhay namin dati. Sobrang hirap. Walang makain. Sira-sira ang bahay. Nakilala ko si Lord. Naglingkod ko sa Kanya. Hindi ako sumuko. Hindi ako umatras. Hindi ako bumigay hanggang ngayon. 34 years na akong pastor. Pero sabi ko din Krisyano, siguro, kasi halos inborn akong Krisyan Kaya lang, yung nagbibinata ako, dahil hindi ako, Christian kami, pero Krisyano ilaw. Kasi, yung simbahan namin na una, yung protestante na, wala kasi simbang linggo lang. Parang sabi natin kanina, gusto lang kalitin simula simba lang, pero hindi totoo. Kasi yung simbahan, yung pastor namin na si Giro, yung mga elders sa church nagsasabong.
nanginginom. Wala kasi ibang simbahan doon eh. Protestante yun, UCCP, United Church of Christ, yung simbahan namin. Kasi walang ibang simbahan sa barangay namin, yun lang, nag-iisa. Ay, pinagtaka ko, wala namang rebulto dito sa simbahan namin. Kasi lang, yung ugali ng mga tao, sobrang banyilera, sugarol, sabungero, daming, huwag ginawa ng mga tao ngayon masama, ginawa din ng, kami simba-simba, nanay ko simba-simba. Pero pag pagdating ng pista, muratsa, rock-and-roll. Pero sisimba sa linggo. Tapos sisimba ako kasi bata pa, sunod sa busa nila. Tita ko yung pastor na lasing, sa gabi na, lasing si pastor Si pastor nila, lasing na. Tapos yung mga elder deacons, mga nagsasako na doon sa bungan. Tagbihira. Mabuti na lang, sa kabilang barangay, may ibang simbahan, katulad natin. Doon, nag-born ang inyong nanay ko. So ako, dahil anak na akong maliit pa, sunod-sunod sa kanya. So, lumaki ako sa school, pero hindi kasi masyadong talaga, nagbibinatag. Para ako si Kylie o si Jimmy Ulero. So, nagtikim-tikim din ako ng mga kasalanan hindi maganda. Natuto ako magnakaw, natuto ako magbarkada, natuto rin ako ng magsugar, natuto rin ako ng magbayli. Ang litis ko pa, nagbay na para si Kylie, nagbabay na laki ng babae. Mr. sa probinsya, gano'n eh. Alam mo, nagtagal yun. Ilang buwan na, kasi ako agad, naluto na ako sa Panginoon. Hanggang nag-explain ako sa seminaryo, hanggang ngayon. So, kaya yung testimony ko, living testimony yan. Na sa buhay ko ito, at the age of 59 ako ngayon, ang dami ko nang basa ng puntahan. Ang dami ko nang na-accomplish. Ang dami ko nang na-develop. Ang dami ko nang, hindi naman talaga yung mayaman, pero compare sa buhay namin dati, talagang napakalaki ng advantage. Sabi ko sa iyo, kahit kalawang kita, wala kami. Kalabungan namin, ano pa? Yung inalagaan lang namin, hindi sarili. Nahiram lang kami ng kalabaw para makapag sa lupa. Kaya kahirap. Pero probinsya ka sa buwan. So, kung si Lord hindi totoo sa kanyang pangako, wala akong maranasan blessing at promotion. Amen? Amen? Amen. Totoo ang Diyos. Kaya kung kayo susunod sa Diyos, kung tayo susunod sa Diyos, guys, baka kung ako, ang bagal ng aking progress, sa inyo mabilis kayo. Bakit? Sa panahon kasi hindi, alam mo yung mga turo namin sa unang panahon, kung ako'y nagsikinsya, hindi ganito katapang eh. Ang mga preaching ng pastor dati, puro lang, masimas, puro malagnaw, parang lugaw-lugaw lang. Hindi yung tumbok. Dito talaga, spoon feeding ginawa ko eh. Yung talagang, ito yung sekreto. Doon basta, simba-simba ka lang, tapos wali-wali, simple-simple. Walang mentoring. Kaya ang bagal ng progress ko. Ako kasi yung tao gusto mag-progress ng mabilis eh. Pero wala namang nag-mentor sa akin kasi laking probinsya. Sa probinsya, bihira yung mga training na ganito. Bihira. Pagpunta ko sa Cavite, sa Manila, dito medyo maraming training dito. Kaya medyo mabilis yung pag-angat ko sa pagpapastor. Kung ako ay natili sa probinsya, ako, baka sa isang taon, wala pang seminar matinan. Kung hindi pa uso ngayon yung online. Yan yun ha. Kayo ngayon, you are so fortunate. Bakit? Ang dami natin training. May G12, may mentoring. Tinagtagta natin tayo ng mentoring. May Tuesday, may Friday, Sunday. At ang mga teaching natin, hindi yung, parang sinusubuan ka palagi. Yung parang palagi kang dinadayapiran. Parang binibibiro na, inom naman bibi, matamis to. Masarap to anak. Hindi gano'n. Sa umpisa lang yun. Di ba? Malaki ka na, dati gawin na kita. Para malaman mo na itong tama. Di ba? Hanggang kailan ba yung binibibi ang anak? Siyempre, bibi na naman. Hindi ka nagbibi.
kung itong panahon ngayon ay sa panahon ko noon, baka hindi lang po ang ito ang nangyari. So ngayon, you have nothing to blame, you have nothing to miss. Lord, grabe. Pag pumunta kayo sa ibang simbahan, wala kayong natutunan. Kasi puro samba-samba lang. Puro worship lang. Dito may direction po tayo ginagawa. May kahinatnan tayo ng maganda. May mga level of promotion tayo. May mga nakaabang sa atin na mga blessings si Lord. Lahat ng blessings sa atin nakalap. Yan ang pangako ng Lord, I will bless you. All these blessings shall be upon you. Ano po ba? Kaya ano pang reason na kami ko sa Diyos? Anong reason dito kami ko sa Diyos? Kung nangako si Lord na pag i-bless niya tayo, itataas niya tayo. Diba? Kung si Lord, sino bang Lord na yan? Yan ang Lord may-ari ng mundo. Yun ang Lord may-ari ng buhay natin. Yun ang Lord na mag-protect sa iyo. Tapos hindi mo paniwalaan. Tapos hindi mo seryosohin. Akala natin, pagabagin mo sa Lord, commitment ka, asset ka, linis ka, tapos tugtugtog ka. So, what do you think? Sayang o oras? Sayang ang panahon. God has promised us to really bless. Ang kailangan mo lang guys, kailangan ng genuine love, genuine obedience, genuine submission. In short guys, huwag kang magkukunwari Kristiyano ng totoo. Kung di ka totoo, ngayon palang ilitaw mo na ng fake ng Kristiyano. Huwag kang magalit sa akin, mga kapatid. Mahal naman po kayo. Kung sa tingin mo, katulad testimony ni Pastor Karen na, kasi dati simba lang nga siya, hindi niya alam. Kung yan ang pagtingin mo sa Diyos na biro-biro lang, simba-simba lang, lingkod-lingkod lang. Pero mag-discompare ka rin. Dahil kunti pagsubok, umayaw ka, susuko ka sa Diyos. Susuko ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Because of the problem that you are facing for. Magpakatotoo ka ngayon, guys. You need to be true in your faith. Amen. Kasi si Lord totoo din. Kailan ba si Lord nagbibiro sa akin? Alam mo, gusto ko basahin ito. Okay, tuloy tayo. Grabe na, sit on high and the blessings shall overtake. Okay. Psalms 91. Gusto ko basahin ito para sa atin. Lalo na ngayon sa pandemic. Hindi na nangako si Lord na itataas ka, ibabantog ka. Hindi na nangako si Lord na i-bless ka sa lahat ng blessing. Kaya ako, wala na akong hiningi sa Lord eh. Ang hiningi ko na lang sa Lord, Lord, magawa ko yung mission, magawa ko. Magawa ko magpapagtanim ng maraming simbahan sa buong Philippines, sa buong daigdig, at magkapagligtas sa maraming tao. Kung i-bless mo ako, Lord, wala na akong paabalak magtayo pa ng mga bahay-bahay, kung ano-ano pa ng mga mapapayari sa nila. Ay, wala na akong plano. My plan is, Lord, pagkayamanin ko gawain mo. Yan ang heart ko ngayon. Sapat na sa akin. Natikman ko ng magbilang ng maraming pira. Natikman ko ng pumanaw o pumunta ng bansa-bansa. Natikman ko ng bumili sa gusto kong bili. Natikman ko na mag-drive ng sasakyan. Wala na. I am so satisfied kung ano ginagawa ko sa akin. Isa lang ang kulang na hindi ko pa nagawa. Yung paramihin ang makalong maligtas, mag-develop ng maraming pastor, maraming missionary, mag-church planting sa ibang bansa, sa ibang probinsya, sa Pilipinas. That's my mission. At yan ang aking focus. Kung mag-division man tayo, ang reason din yan, para sa mission. Safe na. Atin nyo ha, Psalms 91:4. Bilisan na natin. Okay. Kung dito matapos ngayon, itutuloy ko to sa next, sa Friday. Ito yung mga lahat ng ha. Pag nakita ko to guys, there's the reason na ayaw
ayaw mo maglingkod. There's the reason na susuko ka, surrender ka, o ayaw ka. Sabi ni Lord, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Sino na yun? Those who live in the shelter of the Most High. Sino ang Most High dyan? Natira to? God the Father. Amen? Ang sinumang natili sa pakpak o sa kadlungan ng Panginoon, makahanap ng kapahingahan in the shadow of the Almighty. Wow. True rest is in God. If you want to find peace, if you want to find joy, if you want to find protection, if you want to find blessings, there's no other way to obtain it except you are in the Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Verse 2. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. Wow! Sino yung place of safety mo? He is my God, and I trust Him. Sabi mo nga, dami tao natakot ngayon. Ang dami tao natakot ngayon. Pero alam mo, kung hindi ka nandigan dito sa pangako ng Diyos, tatakot ka talaga. Kaliwat kanan, patay. Kaliwat kanan, may COVID. Sabi ni Lord, He alone is my refuge, my place of safety. Ang mga taong nasa Diyos, nagtiwala sa Diyos, sobrang safety sila. Hindi ako may sabi ang may sabihan si Lord. He is my God, and I will trust, and I will trust Him. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Saan ka nagtiwala? Kanino ka nagtiwala? Saan mo inilagak ang tiwala mo sa panahon ito? Kung tanong ka, sino inasahan mo? Sino ang strong defense mo ngayon? Against the crisis, against the famine, against the virus, against the plague, pestilence. Verse 3. Sabi ang verse 2, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Maganda yata ang buhay sa NIV po. Try mo sa NIV. Wala, ano yan? NLT lang. For He shall cover you with His feathers. Ayan. He shall cover you. Sino may sabi? Babantayan. Kukuwiran ka niya sa kanyang mga pakpak, and under His wing you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Okay? He shall cover you. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Bakit ka matatakot? Hindi ka na dapat matakot sa terror by night. Ano ba terror by night? COVID, Delta variant, masamang tao, terror by night. Terror by night, the arrow by day. Ang sarap nananahan sa piling ng Diyos. You shall not afraid. Diba? Wala mo dapat katakutan sa gabi. 5, 6. Nor of the pestilence. Ano, pestilence? Pestilence. Mga plague, mga sakuna, mga viruses. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Oh, ayan, COVID na yan. Iyan sabi, yan ang para sa COVID. Yan ang pagkakontrol sa COVID. Against COVID. Balik mo nga sa 5. Hindi ka na nakatakot. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that lies by day.
Verse 5, 6. Nor of the pestilence. Pestilence means plague, virus called Delta variant. That walks. Sabi nila, ang Delta virus, lumilipad sa hangin. Yan o, lumalakad sa dilim. Lumalakad sa dilim yung virus, yung COVID. Nor of the destruction that lay west at noonday. Verse 7. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Hello? Hindi na makalapit sa iyo ang Delta variant. Hindi makalapit sa iyo ang COVID-19. Hindi ko sinasabing huwag na tayong mag-face mask at mag-face shield ha. Hindi ko sinasabing magburara na lang tayo. Gala-gala na lang ulit tayo because you claim His promise. I'm not saying that, but sinasabi ko, health protocol pa rin tayo. Social distancing pa rin tayo. Pero, alam mo, yung dito ma-develop yung totoong pagkiwala mo sa Diyos. Kaya alam mo yung trust, mayroong level. Do you believe that there is a level of trust? Amen? Ang trust may level yan. Kahit pag-ibig may level yan. Pasukatin mo, gano'n kalaki pag-ibig mo sa Diyos? Natin, i-grade natin ng 1 to 100. 100 is almost perfect. 50 is 50-50. 25 is 25%. 75 is 100%. Gano'n kataas? Yun din ang trust. Sukatin mo ang trust mo. Lord, gano'n kalaki ang trust mo kay Lord? Gano'n kalaki? Baka 5% na. Trust lang talaga. Pero, wala naman. Hindi naman totoo. Diba? Alam mo, ang mga taong totoong may trust pag malakas ang faith nila. Kahit ang faith, may level ang faith. Sukatin mo, Lord, isipin mo sabi ni Lord, thousands ang mamatay sa gilid mo. Thousands, ang ilang hundred. Yung mga namatay ngayon, isa-isa lang naman yan eh. Uy, namatay, namatay siya, namatay, COVID, namatay. Isa-isa lang yan, dito 1,000 eh. 1,000 na pinag-usapan kasi sa kapitbahay sa isang block. 1,000 na. Pinag-usapan niya. 10,000. 10,000 at your right. 1,000 sa left. 10,000 sa right. But David said, but the Lord said, it shall not come near you. Ang may sabi ito, si Lord eh. Mag-isip ka. 1,000? Dahil sabi ng lahat, 1,000 na namatay. Dito sa kabila, 10,000 na. Pero sabi ni Lord, but it shall not come near you. Hindi lalapit sa iyo ang pestilence, ang COVID-19. Bakit kaya? Hindi lalapit. The reasons, hindi makalapit. Kasi inarangan ni Lord. Give protection na ni Lord. Amin po ba? Amen. Yes. Alam mo doon sa Red Sea? Di ba? Ito. Nangyari na ba yan, Bishop? Verse lang yan. Nangyari na yan. Nung inabutan ang mga Israelita doon sa Pihahiro, doon sa gilid ng Red Sea. Red Sea, hindi sila makatawid. Hinabol ni Pero sa likod, sa gilid, bundok. Wala silang puntahan. Sobrang takot na masalita. Patay na tayo dito. Sinisir si Moises, ikaw Moises talaga may kinalaman dito. Sabi ka namin, hayaan kami sa Egypt kahit nalipid kami doon. Kahit pinapalo kami araw-araw, okay lang. Kaysa dali mo kami dito, papatayin mo kami sa ilang. Ang ginawa ni Lord, sabi ni Moses, don't be afraid. Stand still. You will see the salvation of the Lord now. Kita nyo? Anong ginawa? Dahil napunta sila eh. Wala silang kaamas-armas yung mga Israelita eh. Dala mga bata, mga babae, mga tigulang. Yung sundalo ni Pero, puro may pana, may araw, nangangabayo, bandit warrior eh, army eh. Patay sila lahat. Pero ginawa ng ahal ni Lord, stop, sabi ni Lord, bakit? Mayroong pillar of fire.
may clouds by day. Sa kabila, madilim. Sa kabila, liwanag. Di makita ng mga sundalo ni Pero yung saan yung salita? Ba't di tayo makatapos? Uy, may pillar of fire. Di ka makalapit. Diba? May clouds. Hindi makita. Habang pinaihip ni Lord yung Red Sea, you will become a super highway. Become a dry land. Naging super highway yung Red Sea. Grabe na. Sa pamagitan ng ihip niyo. Wala kamay maraya yung mga sundalo, no? Habang sila, lumakad sila. Tapos, bilang inalis yung ulap, yung pillar of fire. Tapos nakita ng mga Egyptian, nandito na! Habulin natin! Bilis! Pero of course, pinaano muna ng Panginoon. Pinauna muna ng kunti yung mga salita. Kasi, alam mo, naglakad lang sila. Yung mga bata, naglalakad lang, mga tigulang. Naglakad sila. Si Pero, mga karwahe. Kaya ang ginawa ni Lord, hindi mo na inalis yung ulap. Habang naglakbay sila, yung malapit na makatawid sa kabila, saka kinuha ni Lord yung ulap na nagtabing sa kanila. Nung nakita nila, malayo na. Uy, malapit na makaahon sa kabila. Ang ginawa ng mga sundalo, takbo! Habol! Nagkarwahe sila Tamang-tama lang ang mga salita nakatawid na sa Red Sea. Ang mga sundalo nasa gitna pa. Ang iba malapit na rin makaahon. Sabi ni Lord kay Moses, ipuwit mo ulit yung tukod. Biglang bumalik yung tubig, patay lahat. Alam mo God, dito makita natin. Kaya sabi ni Lord ilan namatay noon? 1,000. Lahat ng sundalo ni Pero patay. Pero may salita, walang namatay kahit isa. Kaya dito masusukat dyan. Nag-trust ba talaga tayo, Lord? May trust ba talaga tayo? Amen? Sabi sa tayo, may trust ka ba talaga? Hello? I'm not saying dahil may trust ka, hindi ka mag-ingat, ha? I'm saying, ituloy mo lang ang normal na buhay mo. Ituloy mo lang ang normal na ministry. Gawin mo ng ministry. Huwag kang matakot. Dapat masarap ang tulog sa gabi. Ginagawa mo ang trabaho mo kami noon. Kasi alam ni Lord, kahit ang dami nang namatay. Baka sabihin dito, uy, sa bulihan, ang dami na mga COVID dyan, dami na mga bangan dyan. Kapitbahay ko, patay na. Isa-isa pa lang yun Kaya mong abot ng 1,000. Uy, sa barangay Anaho, ang dami na. Uy, sa barangay Ipil, 10,000 na. Sabi ni Lord but it shall not come near you. Amen? Palangpakan si Lord. Hindi magkakaroon sa iyo ang pestilence, ang plague, ang any virus because you are trusting God. Ngayon, siguro, ako, dito mas magkasukatan, dito magkaalaman kung ikaw talaga ay totoong nagtiwala sa Diyos o hindi. Kasi nga, ang trust natin, may label yan. Ang iba, 100% yung trust nila. Ang iba, 50% lang. Ang iba, 25% lang. Ang iba, 75%. Depende sa trust mo kay Lord. Gawin niya rin sa pag-ibig sa Diyos, pwedeng 50% ng pag-ibig sa Diyos, pwedeng 25%, pwedeng 70%, pwedeng 5%. Yung iba talaga, 5% na, kaya biglang nawala sila. Biglang sumuko. Pangapan mo din guys. Alam mo, hindi ko sinasabi, huwag ka magpaksin. Hindi ko sinasabi, huwag ka nang mag-distansya, huwag ka nang mag-pistol, huwag ka nang mag-facial. Hindi ko sinasabi, huwag ka mag-ingat, mag-ingat pa rin tayo. Gagamit pa rin tayo ng facial Christmas, social distancing, disinfectants, lahat. Pero, ito number 1. Lord, inakit ko Panginoon. 10,000 may fall on my side, and 10,000 in my right hand, but it shall not come near to me and my family because we are serving you, Lord, and you are our God. Amen ba? Diba? Kaya nga, wala ka dapat katakutan, guys. Gusto kong palakasin ang loob natin. Magtiwala. Dito, paigtingin mo ang pagtiwala mo sa Diyos.
Paigtingin mo ang paniwala mo sa Diyos. Paigtingin mo, itudo mo na 100% yung pagtiwala mo sa Kanya. Lalo na sa panahon ng COVID-19 ito. Kaya, yung iba kasi takot na takot, walang tiwala yun eh. Kung may tiwala, konti lang siguro. Kung meron man, nawala-wala, tumaas, nawala. Parang signal, lulubat, wala na. Umina. Ganun. Alam mo, todo. Kung kilala mo si Lord ng todo, itudo mo ang faith mo sa Kanya. Kaya ito yung panahon, ibabalik ka ni Lord sa devotional. Ibabalik kasi kay Lord kay sa prayer. Go back to the prayer. Manalangin tayo sa Diyos ng totoo. Be serious in your relationship sa Panginoon. Be serious in your faith, serious in your love, serious in your obedience, and serious in your trust, and serious in your ministry. Do the works of the ministry. Season and out of season. Huwag kang magpapaling-paling na atas abante ka sa Panginoon. Maglilingkod, ayaw. At sabante, no? Maraming makasano, ganun eh. Purong sulong sa paglilingkod. May problema, ayaw na. Alam mo, paglilingkod sa Diyos, oo, may problema, wala. May problema o wala, maglingkod ka sa Diyos. May pera, wala, maglingkod ka. May sakit o wala, maglingkod ka. May challenge o wala, maglingkod ka. No reason na, Lord, maglingkod ako kasi pinayaman mo ako, Lord. At saka ang lakas mo, Lord. E paano kung bigyan ka ni Lord ng tistig na, sige, magkasakit ka muna ng ilang buwan. Taste your faith. O idaan ka muna na, magugutom ka muna. Wala kang pagkain. Susukot ka ba? Ayaw ka ba? Lord, akala ba nakapa sa akin? Bakit Lord? Si Lord ba talaga si Lord? Diba sabi sa Bible? Sabi dumapa, pero hindi naman nawasak. Ganun yung verse na yun eh. Alam mo yung verse na yun? Yung natumba, pero hindi naman na durog. Kalimutan ko yung saan yun eh. Nasa, I think, Corinto yun. Okay. Sige lang. Okay. Tutuloy natin next time. Alam ni Lord ang para sa iyo. God knows anong gagawin para sa iyo. Amen? So, kailangan magpakalakas tayo sa ating pinapalagay. Huwag kang magpakpinto sa nakikita mo dito sa araw mo. Do not. Alam mo, ito pa lang ito. Ito eh. Minsan kasi may mga Krisyano na nakadipindi sa kapwa Krisyano. Ito, bantayin nyo guys. Pag mayroon kayong mga kapatiran alam, mga kaibigan o mga kapatid sa Panginoon na nanghihina dahil sila rin may dahilan, tawag ikaw naman, tulos mo siya, parang naipiktuhan ka bro, parang nanghihina rin ako kasi si brother nanghihina eh. Bakit ba nanghihina siya? Alamin mo, bakit nanghihina? Ba't nanghihina ka na? Ba't parang bumalik ka sa bisyo? Ba't parang ayaw mo na sa Lord? Diba? Kasi ikaw naman, gustuin mo siya, dinamayan mo siya. Pero ang pagdalo mo, mali. Kasi kung magpika sa kanya, hindi mo alam ang istorya, pagkatapos, maganda naman nalapitan mo siya, pero raise mo up. Pero yung, nanghihina kasi siya eh, ako rin nanghihina niya eh. Parang ganun kasi iba eh. Kasi wala, di na siya nagsimba eh. So, parang naipiktuhan ako bro. Mali ka. Bakit? Siya bang Diyos mo? Pwede, walang masama, maawa ka sa kanya. Kapag mo siya, kaya napitan mo siya, to restore. Pero yung, sa paglapit mo sa kanya, ikaw yung kurente, ikaw yung nag-grounded. Sa pag-grounded mo, ikaw, dalawa na kayo, isa lang sana eh. Lumamay ka pa. Mali. Pwede nga restore, pwede tulungan. Pag ayaw, this is your decision. So, be aware. Yun ang ibig sa'yo, aware ka. Kasi kung ang faith mo nakadepende sa tao, paano yun? Nanghina siya. Nanghina ka rin. Alam mo, pag sa kay Lord ka nakadepende, kahit lahat ng tao hindi magsimba. Uy, ako na lang na sa simbahan. Sinuwa ba nagpa-epekto? Diba? Nagpa-epekto ba sinuwa?
Sinuwa na lang at ang pamilya ang naligtas, ang nanatili. Lahat backslider. Lahat ayaw na. At the end of the day, ang naligtas, pamilya ni Noah. Kaya ito payo ko sa inyo guys. Huwag kang magdepende sa faith sa ibang tao. Stand firm in your faith. Amen? Amen? Yan lang. Kasi sa panahon ito, yayaligin talaga tayo ni Lord eh. Aligigin talaga tayo kung sino totoong Krisyano eh. Matira matibay, matira ang butel, lahat ng ipa, bilipad. Kasalanan niya yun. Kung ikaw ay, alam mo na yun, I don't want to elaborate pa. Pero itong word ng Diyos nito is a strong warning, a strong encouragement sa atin. Wala kang ibang sisihin sa ginawa mo. Don't blame anybody else dahil nangyari sa iyo. Blame yourself because wala nagturo sa iyo na gawin mo yan. Ikaw ang gumawa. Amen? Amen. It's your decision between God. So, kung ako yun, bakit ako pa ito? Kahit wala na maglingkod sa Diyos, ako na lang. Kahit ayaw ng pamilya ko, mga anak ko, ako na lang, I must go on. Hindi ko pa ito. Bakit wala sila? Ayaw na. Ayaw na, di okay lang. For me. Kaya sabi Joshua, whom you will serve? The God of Mesopotamia? But Joshua said, me and my house, we will serve the Lord. Yan makikita yung faith natin eh. Kung gaya-gaya kung tumaya ka ng palit. Alam mo, ano kayo, kasi I don't have time mo, mag-corpio na tayo. So, bilisan na natin. Yung announcement, bilisan. Yung offering, bilisan. Uwi na tayo. Okay? Si tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Napakasarap makinig salita, Panginoon. Lord, dito kami umasa, Panginoon. Wala naman talaga kaming asahan, Lord. Wala kaming ibang pagmalaki. Ikaw lang po talaga, Panginoon. Ano bang ipagmalaki ng sa sarili? Bakit kami magayamang? Bakit kami mangandang pa? Wala naman kaming mayroon. Isang piting wala kaming Panginoon. Wala kami. Nothing to lose. Kaya nun, Panginoon, isa lang aming sabihin sa inyo, Lord, thank you so much. Because of your love and your forgiveness to us. Panginoon, I pray sa oras ito, Panginoon. Palakasin mo the reason why you allow this message to be heard by everybody. For us to become stronger. This is a matter of reminder, Lord, sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, ang prayer ko, Lord, lumalakas kami ulit. Babalik ang aming pagtitiwala sa inyo 100%. Manuwalay ang aming sigla sa pagtitiwala. Sa gitna ng crisis, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga challenges, Lord, here we are. Remain, stand firm in our trust and our love and our obedience to your word. Lord, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig. Nandiyan sa online, pang sa Facebook page right now. Maraming salamat po, Ama, sa galing ito. Walang sapat na salita para sabihin namin kung gaano ka kabuti, gaano ka kabait, Panginoon, gaano ka mahabagin at matulungin at maunawain sa aming lahat. Wala kami masabi sa iyo, Lord, na ano bang pagkukulang, but we just say thank you, Lord, for everything. Para sa inyong lahat ng papulit pagsamba, Lord, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it."
giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity, being Christ's ambassador to help people find their way back to God. To win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the Great Commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining a regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.